Marcos magnanakaw si Marcos. Kulong na yan! Kulong na yan! Mga kurakot! Narito na mga kababayan ang sigaw ng mga Pilipino, ang Marcos resign, at patuloy ho ang ginagawa na halos sa linggo-linggo mga kababayan ay nagkakaroon ho ng mga pagtitipon ng ating mga kababayang Pilipino upang paipanawagan ang pagre-resign ni Bongbong Marcos Jr. Lalong-lalo na mga kababayan sa nangyayari ngayon sa ating bansang Pilipinas, kung saan ang piso mga kababayan ay bumulusok na nga ho, at talagang ang palitan ho ng piso kontra dolyar mga kababayan, kapilipino natin ay umaabot na ho ng 59.4, no? 44. Kung hindi ako ho nagkakamali ay talagang baka pagkatapos ho ng January, katapusan ng January o baka February mga kababayan, ay baka umabot na sa halagang 60 per $1 ang palitan ng piso dahil sa patuloy na humihina ako na ekonomiya ng ating bansang Pilipinas. Pero mga kababayan, ang paliwanag ho sa atin ng Malacanang ay patuloy hong umuunlad at gumaganda ang ekonomiya ng ating bansang Pilipinas. So mukhang iba-iba po ang lumalabas ng mga balita patungkol sa pagbulusok ng piso mga kababayan, no? At grabe ho. Kaya naman talagang tuloy-tuloy ho ang panawagan ng ating mga kababayang Pilipino na mag-resign na nga ho itong si Marcos Jr. mga kababayan. Ito gabing-gabi ho ay talagang naglalakad kami dito sa may bahagi ng Maynila, ikutin ang iba't ibang bahagi upang ipanawagan mga kababayan ang pagre-resign ni Bongbong Marcos Jr. Grabe ho kasi mga nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. May isa pang lumalabas ho na balita mga kababayan, ay ito nga ho, yung kay Pangulong Duterte, no? Wala namang palang ebidensya mga kababayan na magdidiin kay Pangulong Duterte patungkol sa crimes against humanity. Sinasabi ho nilang 30,000 ng mga biktima ng dahil sa war on drugs ay tila hindi naman mga kababayan totoo, dahil ngayon po ay nangangalap online, nanghihingi ng tulong online itong ICC para doon sa mga biktima. Grabe mga kababayan, talagang pati yung ICC ay parang hawak na rin ho ng ating gobyerno. Hindi ko po alam ang nangyayari, porkit siguro suportado ng Pilipinas siguro itong si Bongbong Marcos ang ICC. Kaya naman yung ICC merong mga translator from Bisaya, Tagalog, English. Alam naman ho natin mga kababayan, hindi naman nagbibisaya ang ICC, no? Kaya ay alam naman ho natin na talagang politika nangyayari sa ginawa nila kay Pangulong Duterte. Ngayon ay nangangalap po sila mga kababayan ng mga ebidensya at na pwedeng maibato kay Pangulong Duterte. So ang tanong lamang ho natin sa ICC, bakit naglabas sila ng warrant of arrest at naglabas ho sila ng dinetain nila yung tao na wala pa pala silang matibay na ebidensya. Naglabas lang pala sila ng warrant of arrest para sa kumbaga mapigilan si Pangulong Duterte na magsalita patungkol sa nangyayaring korupsyon at kaguluhan sa ating bansang Pilipinas, di ba mga kababayan, no? Kaya naman ito talagang tuloy-tuloy ho ang panawagan ng ating mga kababayang Pilipino, no? Panawagan para mag-resign na si Bongbong Marcos Jr. mga kababayan, dahil nga
sa matindihong nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Grabe ho. Hindi ko ho lubos maisip bakit nagkakaganito ho ang ating bansang Pilipinas. Hindi ko po lubos maisip mga kababayan bakit kailangan lumabas ang ating mga ordinaryong Pilipino para ipagsigawan ang pagre-resign ni Bongbong Marcos Jr. So hindi naman ho tayo kabilang doon sa mga makakaluwang grupo, hindi naman tayo kabilang doon sa mga sumasampa sa bundok mga kababayan, hindi tayo kabilang doon, never. We are just an ordinary Filipino or an ordinary people who asking justice for our money mga kababayan, para sa ating bansa, no? Hustisya para sa ating bansa, hustisya mga kababayan para sa mga naging biktima ng mga baha, mga namatay na nasawi dahil ito sa patuloy na korupsyon na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Kaya naman ito yung naging resulta mga kababayan ng pagbagsak ng ekonomiya ng ating bansang Pilipinas, ang korupsyon. Kaya naman ito, grabe, napakahaba po ng mga nagmarcha dito ngayon tayo sa may bahagi ng Buendia mga kababayan. O, di ba? Grabe ho. Kasi ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas, no? Dahil hindi ho ginagawa ng ating gobyerno ang paayusin, imbis na ayusin yung nangyaring korupsyon noong 2025 mga kababayan, ay hindi ho nangyari dahil nga ngayong 2026 mga kababayan ay meron na naman ho silang anomalya at pwede na masilip na naman ho yan mga kabayan. Pwedeng masilip na naman ho yan, no, ng mga congressman na magagaling dyan sa patungkol sa budget, kasi nga posibleng wala nga silang sinasabing maanomalya, pero may yung insertion mga kababayan, pero pork barrel na ibang term ng pork barrel mga kababayan o tinatawag na allocables, yan po ay grabe, hindi ho sila nadala sa nangyari noong 2025. Nga 2026 ay gumawa na naman ho sila mga kababayan ng panibagong maanomalyang mga desisyon, no? Kaya kailangan talagang wag na tayong tumigil mga kababayan, no? At eto, sa darating po na January 31 at ay magkakaroon ho pala tayo ng motorcade dyan sa kahabaan ng EDSA mga kababayan. At papunta ho tayo sa bahagi ng hindi na natin sasabihin, baka magbago yung desisyon ng organizer mga kababayan. At meron pa sa February 25, mas malaki ho ito at hindi ko alam mga kababayan kung pupunta ito ba yung sinasabi ni dating gobernador Chavit Singson na one time big time, at hindi ko ho alam mga kababayan kung papunta pa ba ito o diretso ba ito sa Malacanang ang sinasabi ni dating gobernador ng Ilocos Sur na si Chavit Singson mga kababayan, na one time big time. Kaya ngayon January 31 hanggang February 25 talagang walang humpay na ho ito, at talagang magiging alerto na naman ho ang ating mga kapulisan, na kung saan yung iba dyan talagang masasabi ho natin nagiging kasangkapan na lamang dahil wala ho silang magawa kundi sumunod sa order ng nasa taas. Sinong nasa taas? Si Bongbong Marcos. Yung sumunod sa kanya, namamahala sa pulis, ang Secretary of Interior and Local Government na si John Vic Remulla. Sino yung at ang iba pang mga PNP mga kababayan, no? Ay hindi PNP, ang PNP chief, ayan, PNP chief ang ipinho natin mga kababayan ay tahimik lang, pero masasabi ho natin most of the PNP personnel, AFP personnel at men in uniform personnel mga kababayan, personnel ay
nasa taong bayan yan. At hanggang ngayon, tahimik lamang yan, pero talagang gagalaw yan. So, para ho sa atin yan mga kababayan, no? Ang mga men in uniform, pero hanggang ngayon tahimik sila kasi nga nasa serbisyo. So hanggang dito na lamang ho mga kababayan, tuloy-tuloy ho ang ating laban para sa pagbabago ng ating bansang Pilipinas. Walang ibang panawagan kundi Marcos resign. Marcos resign, alis dyan.